Inilahad ni Ombudsman Crispin Remulla noong Lunes ng hapon ang mga pinakabagong development sa mga kasong hawak ng kanyang tanggapan. Kabilang dito ang mga kasong may kaugnayan sa mga flood control project na umano'y kinasasangkutan ng ilang kongresista, contractor at mga senador. Dito, hinihayag niya na napipinto na ang pagsasampa ng kaso laban kay Senator Dante Marcoleta kaugnay ng umano'y illegal na campaign contribution sa nakaraang halalan. Sir, what about senators? Wala pa po. Meron din kami for PI at ma-file na yun this week. Meron din kaming baka resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan. Ilang senador po ba yan, sir? 2 o 3. Yan ang tinitingnan namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para i-file sa Sandigan Bayan. Senator Marcoleta, definitely for resolution na. We're about to file it already. Madaling araw kinabukasan, araw ng Martes, unti-unting dumami ang miyembro ng isang religious group sa People Power Monument sa EDSA Quezon City at Liwasang Bonifacio sa Maynila na nagpahayag ng suporta sa senador. Ang Philippine National Police nagulat sa nangyari. Bagamat na-monitor nila ang impormasyon tungkol sa rally, hindi nila alam kung kailan ito isasagawa. Habang isinasagawa ang rally, tinangka ng ilang rallyista na iharang ang mga bus na ginamit nila sa kahabaan ng EDSA sa bahagi ng White Plains. Hindi ito pinayagan ng mga pulis, kaya nagkaroon ng komosyon. Isang babaeng pulis ang naipit ng isang bus, habang isa pang pulis ang umano'y sinuntok ng isang rallyista. 4 na rallyista ang inaresto, subalit nakalaya rin kinabukasan. Dahil sa pagkilos, lumala ang trapiko sa kahabaan ng EDSA at maraming motorista at commuter ang naabala. Walang makausap na organizer ang PNP at local government ng Quezon City sa grupo, kaya binigyan nila ito ng warning. Hindi natin sila dinidisperse since nagkaroon naman ng statement ang ating DILG at ang ating PNP na hahayaan natin sila sa ngayon na mag-conduct na kanilang programa as long as hindi sila magulo. Although alam po natin na nakakaabala po tayo sa trapiko, lalo na po dun sa mga commuters, sa mga motorista na hindi naman po kasama sa pagtitipon na ito. Winarningan na natin sila na pag-uulitin yan, hindi pwede, kaya naobliga silang mag-submit ng request for rally permit. Dito napilitan ang grupo na mag-secure ng permit kung saan hiniling nilang payagang makapag-rally sa White Plains ng hanggang Biyernes. Pero isang araw lang muna ang pinahintulutan ng LGU. Ito ay para sa araw ng Miyerkules. Ayon sa Quezon City Department of Public Order and Safety, i-extend ang permit kung susunod ang mga nagrarally sa mga pamantayang inilatag sa kanila. Yung hiningi nila is 3 days. Tingin ko hindi namin maibibigay ng dire-diretso o open-ended yung permit. Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon. Kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan. Kasi pag sobra naman ang damit, medyo may problema na sa security at public safety, that's the reason na dapat putulin na muna natin tapos ituloy na lang kinabukasan. Hindi pwedeng tuloy-tuloy. Pero Miyerkules ng gabi, nirevoke ng LGU ang permit na ibinigay sa grupo kaya hindi na sila nakapagsagawa ng protesta sa White Plains. Lumipat naman sila ng venue noong Huwebes sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Pagkatapos ng maghapong programa, hindi na rin ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang rally kinabukasan. Ayon sa grupo, naiparating na nila ang kanilang mensahe sa mga kinauukulan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.